Hello guys. Welcome to my channel. As of 07:14:10 Hotel, January 2025, China Coast Guard vessel 5901 is on our port bow. BRP Cabra MRV 4409 position at latitude 15 degree 03 decimal 086 north, longitude 119 degree 04 decimal 785 east, course 202 degree true, speed 12 knots, bearing 330, distance to China Coast Guard 5901, 2 nautical mile, distance to Capones Point 57 west by north of Capones Point, Zambales, and 71 nautical mile east of Bajo de Masinloc. Sir, according to our radar, China Coast Guard 5901, the position at latitude 14 degrees 58 decimal 462 minutes north, 119 degrees 04 decimal 785 minutes east, course 195 degrees true, speed 3.5 knots, bearing 330 degrees relative, distance to China Coast Guard 5901, 2 nautical miles, sir. Sir, position of CCGV 5901 is at latitude 14 degree 57 decimal 851 minutes north, longitude 119 degree 03 decimal 410 minutes east. The CCGV 5901 is near the vicinity waters 58 nautical miles west of Capones Point, Zambales, 72 nautical miles east by south of Bajo de Masinloc. Sir, it is confirmed that the CCGV 5901 is inside the exclusive economic zone of the Philippines, sir. It is confirmed. CCG 5901 is inside EEZ of the Philippines. Angels of the Sea challenge CCG 5901. Hi, sir. China Coast Guard 5901. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra MRRV 4409 under Republic Act 12064, Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, and the 2016 Arbitral Award. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and to notify us of your intentions. China Coast Guard 5901. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra MRRV 4409. We are reminding you that you are within 58 nautical miles west of Capones Point, Zambales, inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area immediately. Over. Commodore, hingi lang po sana kami ng update regarding doon sa monster ship. Wala na po ba siya ngayon sa West Philippine Sea based sa monitoring nyo po? Well, ngayon, as we speak, the Philippine Coast Guard vessel BRP Cabla, MRB 4409, together with our PCG aircraft, itong PCG Caravan, are still monitoring the presence of the Chinese Coast Guard 5901 sa exclusive economic zone natin na malapit sa Bajo de Masinloc.
But unlike yesterday, mas malayo na siya, no? Because yesterday we reported na it came close as near as 54 nautical miles. But this time it is farther away than that, no? It's somewhere between 60 to 70 nautical miles away from the coastline of Zambales. May mga na-monitor po ba kayo na pinagagawa ng monster ship na ito, sir? Wala naman po siyang ginawang aggressive action so far? Well, wala naman siyang aggressive action na ginagawa. Hindi rin naman siya nag-carry out sa mga dangerous maneuvers whatsoever. Kapag palapit na tayo sa kanya, it's also moving away, no? So, I think the deployment of the Philippine Coast Guard vessel and the monitoring of our PCG aircraft is an effective way to deter yung China Coast Guard from moving closer to our coastline. Yung ganito po bang action, sir, how do you view this? Ngayong kakastart pa lang ng 2025 para sa PCG, ano po bang signal nito sa inyo? Well, alam naman natin that the Chinese government has been persistently deploying China Coast Guard vessels and Chinese maritime militia dito sa vicinity ng Bajo de Masinloc. But this is the first time na itong 2 consecutive days na we have been closely monitoring the presence of this monster ship, no? Itong pinakamalaking barko ng China Coast Guard. We can interpret this in 2 ways, no? Una sila, we believe that China is legitimizing its presence dito sa vicinity ng Bajo de Masinloc and near areas, no? Secondly, para sa akin, itong way na to is ginagawa ng China to discourage the Filipino fishermen na mag-isda sa vicinity ng Bajo de Masinloc. Kasi sinasabi nga natin, due to the persistent, no, patrol of the Philippine Coast Guard as directed by our Commandant, Admiral Gavan, in this current administration under President Bongbong Marcos, mas tumaas ang confidence level ng ating mga mahihisa na pumunta sa BTN. Sir, hingi lang po kami ng reaction nyo tungkol doon sa sighting ng monster ship doon malapit sa Zambales nitong Sabado. Nakakabahala po ba siya para sa inyo? Oo, kasi pinamumukha talaga sa atin ng China na talagang pikon at galit na sila sa atin sa Pilipinas. Kasi nung nakaraang taon, pinakita natin talaga na talagang, kumbaga, sina-challenge natin yung kanyang pananakop sa West Philippine Sea, South China Sea. Kumbaga, pinarating natin sa China, hindi tayo aatras sa kanyang pananakop. At of course, sa pagkilos ng mga, kilos ng mga pagtutunggalin no, sa ating mga Coast Guard tsaka Philippine Navy, lalo na sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Oo. No, talagang kumbaga gigil na sa atin. No, lalo na nag-announce ang Philippine Army recently, no, na hindi natin i-withdraw yung Typhoon missiles na dinala rito ng hukbong sandatahan ng Amerika at bibili pa tayo. So talagang pinamumukha talaga sa atin sa umpisa pa lang ngayon, papakita na namin sa inyo, hindi lang sa West Philippine Sea, South China Sea, malapit sa inyong baybayin na talagang kaya namin kayo talaga durugin. Oo. No, siguro natatandaan rin natin, no, itong mga nakaraang araw, napansin ni Colonel Raymond Powell, no, nung mula sa Stanford University, na nagsimula ng mag-conduct ng naval exercise yung Chinese Coast Guard tsaka Chinese Navy. No, sa umpisa pa lang ngayong taon talagang inaano na sila, pinamumukha sa atin, no, huwag nyo kaming kumbaga hamunin, huwag nyo kaming tikunin kasi talagang kaya namin kayo tapatan at in fact durugin, no? Yung ganito, sir, sa tingin niyo po ba ito ay pwede nating sabihin na show of force din ng China? Talaga, talagang show of force. Talagang kumbaga dinuduro talaga tayo. Lantaran tayong dinuduro ng China. Ano kaya naging prompt dito bukod dun sa na-mention nyo kanina, Typhoon missiles na ayaw nating i-withdraw? Ano pa kaya yung iba sa mga reason? Yung speech ni President Ferdinand Marcos Jr. unang-una do sa Shangri-La Dialogue, no, at of course no sa mga ASEAN meetings, no, sa Laos na talagang sa harap mismo ng China, no, lalo na nung nangyari sa Laos tong East Asian Summit
meeting, no, bandang August, sa harap mismo, doon mismo sa ASEAN-China meeting, no, talagang nilabas na ng ating presidente yung pananakop at of course harassment na ginagawa ng Chinese Coast Guard sa Philippine Navy, sa Philippine Coast Guard. Yung Talaga, even sa mga multilateral forums, no, talagang nilalabas yung issue ni President Marcos. Yung may idea po ba kayo, sir, kung ano yung mga kayang gawin ng ganito kalaki na ship? Kasi doble halos yung size niya sa BRP Magbanwa. Equip pa kaya to, sir, ng missiles? Do you think? Hindi naman. Coast Guard to eh. Oo. Water cannon, Coast Guard, pero yung laki mismo eh. At saka, pag papadala ng China rin dito na malapit mismo sa baybayin dagat ng Zambales. Oo. Hindi na to sa West Philippine Sea, sa South China Sea. Malapit na to sa ating tinatawag nating 12 nautical miles territorial waters. Hindi ko lang alam kung pumasok doon sa 12 nautical miles territorial waters. Pero nasa atin ang tinatawag nating contiguous zone. Okay. No, na malapit na doon sa 12 nautical miles territorial waters ng Pilipinas. Para sa kaalaman ng publiko, sir, ano kaya yung pwedeng gawin ng Pilipinas kung lumapit sila doon sa 12 nautical miles na yun? Harapan natin sila ng ating Coast Guard. Warningan natin sila na pumapasok kayo, nasa loob kayo ng 12 nautical miles sa territorial waters ng Pilipinas. Haharapin na dapat natin. Kasi sa ngayon, since nasa labas pa yan, pwede naman sabihin na nag-exercise na ito ng tinatawag natin rights of innocent passage. Okay. Kasi international waters pa rin yun. No, beyond dun sa 12 nautical miles territorial waters ng Pilipinas, international waters pa rin yan. Pero the mere fact na malapit sa atin, talagang kumbaga nagpapahiwati ng mensahe ang China. May recommendation ba kayo, sir, siguro sa mga makikinig dito na opisyal kung ano pwede? Wala, dapat natin talagang, hindi dapat tayo magpasindak. Dapat tayo magkaisa. Kasi talaga nakikita natin ang China na talagang nananakop at naninindak pa sa atin, no, na hindi na to nangyayari sa issue sa West Philippine Sea, South China Sea. Malapit na sa baybayin dagat ng Zambales. Malapit na sa Luzon. Hindi dapat tayo magpasindak. Hindi tayo dapat magpasindak. Pakita natin sa China, hindi kami matatakot sa inyo kahit ano man ang gawin ninyo. At lalo na, of course, paigtingin natin yung Comprehensive Archipelagic Defense Concept at yung importansya ng ating aliado sa alyansa sa Amerika. And of course, recently, yung ating pinalakas na security partnership with sa bansang Hapon, no? Lalo na, no? Buti nga, kumbaga naglabas ng resolution na sinusuportahan ng ating Senado yung reciprocal access agreement with Japan. Ngayon, sir, magbabago na po ng administrasyon ng US. Sa tingin nyo, may malaking may impact kaya ito sa US-Philippines relations and how we would approach yung mga ganitong pagbabanta sa loob ng teritoryo natin? Hindi ko nakikita ng pagbabago kasi doon sa 4 na taon na sa mamumuno ni dating President Donald Trump na magiging presidente ulit, consistent naman ang suporta sa atin ng Amerika. Okay. No, kung natatandaan natin nung humingi si dating Secretary of National Defense si Delphine Lorenzana ng guarantee, no, pumunta pa rito yung dating Secretary of State sa panahon ni President Donald Trump, si former Secretary of State Michael Pompeo. Pumunta pa dito sa Pilipinas ng March 2018 and doon ni-reaffirm ng Trump administration yung Mutual Defense Treaty na 1951. Wala akong nakikitang pagbabago. Kung ganong suporta binigay ni dating President Donald Trump nung first 4 years niya, wala akong nakikitang pagbabago sa pagpasok niya ulit bilang presidente ng Estados Unidos. Okay. Yun lang naman, Sir Renato De Castro.